Magandang gabi mga idol, mga buddy. For today's video nga ay magtuturo ako ng basic about sa taco mga buddy. Yung kaya ko lang i-explain, hindi naman tayo expert talaga sa taco na lahat nito ay malalaman ko. Bali ang ituturo ko dito ay basic lamang. Disclaimer lang po yan mga idol. Maraming mas mahusay dito sa taco. Pwede kayong mag-share ng inyong nalalaman kasi itong ituturo ko ay basic lang. Kaya umpisa na natin. So ito yung main menu. Pag binaba natin yung arrow down, makikita agad natin yung driver 1 hour and 14 minutes. So ito yung dinrive ko ngayon, 1 hour and 14 minutes. Mula nung binigay sa akin yung 4.5 na driving time. Yun yung isang set ng 4.5. So may natitira pa sana akong 2 oras at 24 minuto. Ayan yung sa kanan. May natitira pa akong driving dapat dyan. So huminto na ako kaya standby na yan. Itong 49.57, ayan naman yung tinakbo ko nitong linggo na to. Sa loob ng isang linggo, tumakbo ako ng 49 and 57 hours. So, sa loob ng 2 linggo, dapat hindi ako mag-exceed ng 90 hours. Kasi ang 2 linggo ay dapat 90 hours lang ang maximum driving time natin mga idol. So, babantayan din natin yan. Kaya dapat tuwing ika-2 linggo ay dapat kung maaari lang ay makapag 45 weekend rest tayo. Pero minsan nare-reduce yan pagka kailangan at may biyahe nga na hindi mo kailangan mag 45. Pwede naman nating i-compensate yan sa pangatlong linggo. Ayan, yan ang minamaniw nating oras sa loob ng isang linggo. Hanggang sa 2 linggo dapat hindi tayo lalampas ng 90 hours. So itong sa kabila na to, ito rin yung driving time na natitira. So next tayo. Alright, ayan yung magiging naka-standby na kasi ako yeah, standby lang din niya sa yan. Ito yung nakahinto na ako ngayon. Itong nakikita mong rest na yan, nakahinto mula nung huminto ako, nakaka2 oras na ako at 23 minutes na rest ngayon dito sa akin. Kinalalagyan ko, pinagparkingan ko. Alright, ayan. Itong nasa kaliwa mga buddy ay 6 hours and 34. Ibig sabihin yan, nagbilang siya mula 9 hours kanina paghinto ko, ay nagbawas na siya. Yan yung pahinga, yan yung rest na tinatawag. Daily rest na yan ha. Kasi nag-encounter na tayo. So may natitira na sa akin 6 hours and 34 mula nung 9 hours. At pagkatapos ng 6 hours and 34 na yan na natitira, saka ibibigay ni Taco yung ating driving time para bukas 4.30. Ibibigay niya, aangat yung 4.30 sa itaas na yan. Kaya pwede ka na mag-drive after 9 hours. Pero depende yon sa working time mo. Kung nag 13 hours shift ka, yan dapat mag 11 hours rest ka. Yan daw ang bagong policy ni Taco ngayon. Kung nag 15 hours shift ka, ay kailangan 9 hours lang ang i-rest mo, yung daily rest na gagawin mo. So yung nasa taas, yan yung working time. Sa 15 hours working time ko, ayan na natitira, 42 minutes. Kasi dire-diretso ang ating working time. Mula nung nag-begin country tayo, mayroon tayong working time na tinatawag na 15 hours. Yan ay 3 beses din sa isang linggo ang 15 hours working time shift. Alright? Ayan. Yan din yung yan din yung oras na at yan yung working time nga natin sa 42. 40. Ito naman yung pinahinga ko nung linggo. Sabado ng hapon, nagpahinga ako hanggang Lunes ng madaling araw ay nagpahinga ako ng umabot ako ng 40 hours and 3 minutes. Yan. So ibig sabihin nag 24 hours, pasok siya sa 24 hours weekend rest lang mga idol. At ito naman kasunod na to, ibig sabihin ng nasa taas na to yung 9 hours at saka to, ibig sabihin yan ay ang rest natin. Nagamit ko na kagabi yung 9 hours na reduce daily rest. Yan, kaya may natitira akong dalawang 9 hours pa, 2 times. Ang 9 hours reduced daily rest ay 3 times a week.
na magagamit. After ng pag nagamit mo na lahat ng 9 hours 3 beses sa linggo, ay hindi ka na pwede mag 9 hours ulit. Kailangan mo na mag 11 hours. Sumasabay siya sa 15 hours working time sa loob ng isang linggo. 3 beses din yan, sabayan sa 9 hours na yan. Itong sa ibaba naman ay driving na extended natin. Pwede tayo mag-drive ng 10 hours after ng 9 hours natin, at ito ay ginagamit lamang for emergency. Mga buddy, tandaan natin yan. Hindi yan dapat ginagamit lagi sa company. Kasi yung 10 hours na ibinigay sa driver yan, in case na wala ka na mapagparkingan, naubusan ka ng driving, so kailangan mong mag-extend para makahanap ulit ng parkingan sa unahan. Yan ang 10 hours. Sa loob ng isang linggo ay 2 beses mo lang pwedeng gamitin din ang extend ng 10 hours. Alright, medyo mahirap lang talagang intindihin sa mga baguhan itong tako na to, pero sa katagalan ay masasanay din kayo. Maintindihan nyo rin yan. Medyo nakakalito lang talaga sa umpisa. Sana makatulong. Bye bye. Ingat tayo.